Junior. Pero magkaroon ng kahit konting respeto sa magulang mo. Ako na lang mag-isa kasama niyo sa buhay. Respeto? Simula na wala si tatay, ako nito may magulang dito! Ano bang kailangan ng respeto? Sinasabi ko lang, mag-aral ka ng maayos. Huwag ka na magsinungaling. Iwasan mo ang barkada mo. Yan tayo ba eh, puro aral, aral, aral! Di ba masaya na ako sa mga tropa ko? Ano bang magagawa mo? Ano kung may maipapamana sa inyo? Ang sabi mo nga, ikaw ang tumatay yung tatay ng mga kapatid mo, di ba? Paano kung sila mabibigyan ng magandang buhay kung ganyan na? Puro barkada. Kung naaral lang ka, wala ka. Wala na akong pakialam sa kinabukasan ko. Wala na akong pakialam. Kung maalala sa akin, masaya ako kung nasan ako. Kapatidin mo. Ay, ng kapatidin mo. Araw-araw na lang. Ganito ka, ano ba? Mas matama ka pa sa akin. Ha? Ba't ako rin kung may ganun yan? Pero tama ako marang pinipipit na at... Tumigil ka! Wala akong pakialam sa pamilya ko. Wala nang iaayos ko. Siguro na wala si tatay. Iyak na lang ako. Wala akong pakialam sa tatay. Lakas na. Ang mga naiwan niyang mga pusong kapatid ang tumitingin sa kanilang mapagmahal na ina. Tara, sanggatin mo sa magulang mo. Tara tayo. Salamat, tita. Sapagkat hindi alam ni May na malala na ang kanyang sakit, hinayaan niyang mag-stress siya kay Junior na nagdulot ng kanyang pagpanaw. Huwag niyo na po masyadong isipin si Junior na wala na po kayo mai-stress. Hindi na po kayo makapagpahinga ng maayos. Hayaan niyo siya sorry sa akin, Nay. Inay, laksan niyo po loob niyo. Kaya niyo lang Ilang hindi maaari yung sinasabi ninyo. Ilang araw, ilang linggo na, hindi mo lang kapatid ninyo. Kailangan niyo sa katabi. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Bago mo mawali ang lahat, hanapin yung kapatid ninyo. Ano man ang mangyayari, magkakadugo kayo. Alam ko, hindi na ako magtatagal sa mundo. Nararamdaman ko. Iiwan ko kayo, may... Kailangan siyang hanapin. Kailangan niya magbago. Hindi pwedeng ganun siya. Wala kayong makakasama. Hanapin siya. At sa kailangan ko, kailangan niyo hanapin ang kapatid ninyo. Kailangan niyo sabihin sa kanya na kailangan niya magbago. Lumipas ang ilang araw, tuluyang namayapa si May. Lumipas naman ang kabilang linggo, bago ilibing si May, nakasalubong ni Junior ang kanyang lolo. Oh, yun. Hindi ko alam yung nangyari sa nanay mo. Hindi ko alam na nakatay na yung nanay mo. Wala akong po akong pakialam sa kanya. May pakialam ka, magulang mo yan. Kasi ikaw puro ka bisyo. May kinakaroon ka. Wala Saan na! ka na pupunta? Baka maasin ate! Mga kapatid ko, si tatay! Parati ko sa akin! Maganda mo yan.
magbago ka lang. Ilaw. Iayusin mo yung buhay mo, hindi yung lagi ka nasa pagkata, pinag-aaraw ng magulang mo, nagpapakahirap siya. Ngayon, wala na. Wala na siya. Pagkatapos ng ilang araw, biglang tumatak sa isip ni Junior ang sinabi ng kanyang lolo at naging dahilan ng kanyang pag-uwi sa kanilang bahay. Okay na kaya sa ba? Parang nawawalan siya ako ng mama. Parang nawawalan siya ako ng mama. Matalang ko lahat naman siya galit sa akin. Buhay! Sige, umuwi na lang ako. Totoo pala sa tayo na. Sa kanyang pagbalik, naramdaman niya ang kanyang pagkakamali at nanghingi siya ng tawad sa kanyang nanay na payapa na sa langit, pati na rin sa kanyang mga nakakabatang kapatid. Sorry dahil nabayaan ko kayo. Kasi sobrang ligtas ako sa mga gawa ng tatay. Okay lang yun kuya, naiintindihan na namin. Okay, sige.